Balikan po natin si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Secretary Alcala, good morning pong muli. Magandang umaga po uli, Ma'am Rhea. Ito nga ho, yung pagtataas ng presyo ng gulay at isda na monitor po ng GMA News sa mga pamilihan, makatwiran ho ba? Yung pong gulay kasi hindi po natin maiwasan yan after every storm po. Medyo talaga pong tumataas pero ito po temporary lang. Dahil doon po sa may southern part ng Luzon, maganda po naman yung tayo ng mga halaman at hindi po ito inepektuhan ng malaki. So mapupunan po ng supply mula sa southern Luzon, ito pong if ever kakulangan ho sa mga pamilihan, mababalanse? Ginagawa na po namin ng paraan ngayon, ma'am. Kaya lang, siyempre po, ang dapat po natin ganawain, tinamaan pong parehas itong Benguet area at saka po itong Nueva Vizcaya area. Kaya po, medyo malaki pong volume ang nanggagaling nating gulay dyan. Kaya sana po maunawaan natin mga kababayan. Alright, Secretary, yung mga isda po, dapat ho ba may pagtaasong mangyari dyan? Yung pong isda, wala po ako nakikita dahil actually nga po marami po yung ating mga may fish pens ang nagsipaghuli agad ng mas maaga dahil sa maganda pong pagkakaproject ng Pag-asa. Ay hindi po sila masyadong actually po, kaya po ang damage natin po dito sa palaisdaan ay napakaliit po, nasa 47 million lang siya sa kabuuan. Wala pong dapat, doon po sa isda, wala po dapat katuwiran para ito po itaas. Aha. So, Secretary, wala ho tayong nakikitang magkakaroon ng kakulangan when it comes to the supply of vegetables and fish po? Hindi po. Wala po. Wala po. Wala. Aha. Opo. Ilang porsyento ho ba sa monitoring ho ng Department of Agriculture ang nasira o napinsala ng Bagyong Juan when it comes to agriculture? Opo. Actually po, doon po sa palay po, nasa 3% po siya. Actually nga po, ang mas malaki pong kasiraan ng palayan ay nandun po, nanggaling po sa Pangasinan. We have concentrated much on Isabela. Pero sa Isabela po kasi, mas maaga pong nakapag-harvest yung ating ibang mga kababayan dyan. Ito pong Pangasinan, medyo nasa pool po ito. Kaya po medyo sa kanya lang, nasa megit 1 billion po 1.4 billion ang kasiraan ng palay sa Pangasinan. Secretary, ano ho kayang suporta mabibigyan ng Department of Agriculture sa mga magsasaka na lalo na yung iba inuutang lang talaga yung mga ginagamit nilang pananim? Nakakalungkot nga po, pero kami po yung naghanda na, nag-ayos na po kami ng mga certified seeds na at least para yung pong pangbawi ng ating mga magsasaka, mabigyan po namin sila ng subsidiya. Alright. Mga seeds po, certified seeds ng palay at saka po mga corn. Alright, Secretary Alcala, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat po, Ma'am Rhea. Agriculture Secretary Proceso Alcala. Kilos protesta sa Indonesia na uwi sa karahasan. Daang-daang rallyista ang sumugod sa Presidential Palace sa Jakarta para pababain sa pwesto ang kanilang presidente. Pero biglang sumiklab ang gulo nang magsimulang mambato ang mga rallyista. Gumanti rin ng bato ang mga pulis at nagpaputok ng mga warning shot. Isang lalaki ang napaulat na sugatan sa insidente. Amazing balita! Bagong world record para sa pinakamahabang pusa, umabot po sa 4 feet and half an inch ang sukat. Hawak ngayon ng pusang si Stewie ang titulo bilang world's longest domestic cat. Kalahating pulgada lang ang lamang ng 5 taong gulang na pusa sa previous record holder. Kwento ng may-ari kay Stewie na taga Reno, Nevada, naisipan niyang iharap ang kanyang alaga sa mga kinatawan ng World Guinness Records dahil sa dami ng mga namamangha sa haba nito. Later showbiz balita kasama si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Singer and X-Factor judge na si Cheryl Cole may sarili na ring wax figure sa sikat na Madame Tussauds Museum sa London. Manghang-mangha ang sikat na popstar habang pinagmamasdan ang kanyang lookalike. Naka-red floor-length evening gown ang wax version ni Cheryl. Just last week, sina Russell Brand at Eva Longoria Parker ang ginawa ng wax image, bago nga ang latest addition sa katauhan ng British singer-songwriter. First item pa lang yan, stick around for more showbiz updates. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Makikibalitar tayo sa lagay ng trapiko. Narito si Love Anyo Fair. Love. Maraming salamat, Igan.
sa mga oras na ito, eto na po ang ating daloy ng trapiko para sa ating mga motorista at mga lalabas pa lamang ng kanilang mga tahanan. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng EDSA Balintawak via GMA Traffic System or ang aming camera na nandito ngayon. Makikita ho natin yan ang magkabilong lane. Maayos na po at tuloy-tuloy pa rin pero dagsana po ang ating mga motorista. May konting pagbagal dito sa may area na kung saan meron pong bumulwak na tubig, pero ngayon ay ayos na po ito at medyo na agapan na po ng mga taga Maynila at ilang contractors. Ang kahabaan naman po ng EDSA Kamuning via GMA Traffic System. Ito naman po ang daloy ng trapiko dyan. Makikita ho natin ang kaliwang bahaging lane patungo ng Norte at Monumento na napakaayos pa rin. Ang kanang bahagi, yun na. Nagkakaroon na po ng mga pasakit para sa ating mga motorista dahil ibaba or ilalim ay napakabigat na po ng kanang bahaging lane. Patungo po yan ng Makati and South area. Ibig sabihin yung unahang bahagi po sa may Cubao, ganun din mga kapuso yung mga patungo po ng Makati and South area, napakabigat na po ng daloy ng trapiko. Ang General Santos Avenue sa may Bikutan naman, gamit pa rin po ang ating traffic system sa GMA. Makikita ho natin ang magkabilong lane. Maayos-ayos pa rin ng konti. May konting pagpila yung kaliwang bahagi patungo ng Doña Soledad Avenue at yung kanan patungo ng C6 Road ay mas tuloy-tuloy at walang problema. May coding tayo ngayong araw, mga plakahong nagtatapos sa number 7 and 8. At syempre para naman po sa ating traffic report, nakaka-alarma na ayon sa Department of Health ang pagtaas ng aksidente ng ang involved po ay mga motorsiklo. Yan. Nananatili po silang pinakamataas sa mga aksidente sa kalsada. Lumabas po sa DOH National Electronic Injury Surveillance System na isa lamang sa bawat 10 biktima ang may suot na helmet. Kaya mag-helmet mo tayo mga kapuso. May 2015 vehicular-related injuries ang naitala po mula April hanggang June 2010. Kalimitan po sa pagitan ng 4 p.m. to 8 p.m. at 8 a.m. to 12 noon ito nangyayari. 40% po ng mga naitala aksidente ay naganap sa Central Luzon. 99.4% naman ng mga nabunggo ng motor ay nakarating naman po ng ospital ng buhay. Pero sadly, 18.8% ay mga namatay at idineklarang dead on arrival. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Kapre po nag-isang reyna ng kalsada, love anywhere, mother and everything. Balik sa'yo, Igan. Salamat lang at ang hirit namin mamaya, retiradong sundalo patay sa pamamaril sa Nueva Ecija. Ilang lugar sa Colombia at Peru sinalanta ng baha. Puntahan na po natin sina Drew, Susie at si Pia. Okay, alright. Salamat, Igan. At usapang almusal naman tayo.